afternoon, and good evening everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to Angko Anime. And yeah, pag-uusapan na naman natin ulit ang Voltes 5 Legacy. And I hope makahabol ako kasi as I'm recording this one, this vlog, or this review and reaction, nasa 70th episode na tayo. So, ang promise na 80 episode, 10 araw na lang o 2 weeks to go ay matatapos na ang Voltes 5. But as I know, there is a news at I think it's Instagram or Twitter ni Direk Mark Reyes na merong extension ng konti yung Voltes 5 natin because merong isang episode doon or Beast Fighter na minahal talaga ng lahat during the anime version or yung 90s version natin ng ating Voltes 5 Legacy. So, next time na yan, punta muna tayo sa ating episode 43, 44, and 45 na ating reaction and review. At yeah, it's very late talaga ang haba pa ng habol ko. And let's go for the episode 43. At ito na nga, sa episode 43, nagsimula ito sa paghahanap kay Manuel sa buong CBF or Camp Big Falcon kasi nga nawala na naman siya doon sa Medical Bay. At ayun, si Manuel ay nagpanggap na naman ng isa pang sundalo sa ating camp or sa Camp Big Falcon para lamang makita o mahanap at makumpirma kung sino talaga ang mga Voltes 5 pilots natin. And then, ayun na nga si Dr. Smith, grabe na ang mga pagdududo niya kay Manuel. Then, ito pa, bigla pang lumabas dito si Eva na, happy siya na malaman na single pa rin si Steve and she still wants a chance for Steve. Kaya din, Dr. Smith at the Voltes 5 team meeting dahil sa katauhan nga ni Manuel, para nagpa-red alert si Dr. Smith dito, pinapunta niya dito sa kanilang main na base nila doon sa Camp Big Falcon para mag-usap tungkol sa katauhan ni Manuel. At ang hindi nila alam, nandun din si Manuel na iba na yung sa suot niya, yung parang nasa nasa battle station na uniform na katulad nila ni Eva at ang mga kasamahan nila noon. Na nandun si Manuel na nakikinig din sa anong pinag-usapan ni Dr. Smith at ng Voltes 5 team. So yun nga, nag-usap-usap sila. And then, Steve, ito, lumabas talaga sa bibig niya na tinuturing niya na parang kapatid na si Manuel, which is, gano'n naman talaga ang nararamdaman ni Steve, ni Big Bird, at ni Little John for Manuel. And then, also, yun din ang medyo na nararamdaman ni Manuel or ni Zardos for the Armstrong brothers. Pero parang kibit-balikat lang, binabaliwala niya pakiramdam na yun. Kasi for me, parang nakikita o nararamdaman na rin yun ni Manuel kasi nung sinabi niya rin na mababait pala ang mga tao. Pero yun, sabi niya, parang nag-twist lang na sasamantalahin niya ang kabaitan nito para magamit sila. Dito na nga, nalaman na ni Manuel na silang 5 pala ang piloto ng Voltes 5 robot. So, ayun na. And then si Manuel naman, nagbigay pa ng rason nung nakita na siya na andun na pala at nakapagbihis na siya. Nagbigay pa siya ng rason, pero ayan, naging frank talaga dito si Dr. Smith na papaalisin na talaga siya sa Camp Big Falcon. At yun na, naghanda na nga siya. And then, the Armstrong brothers, talagang napalapit na sila kay Manuel. Tutulungan pa nila nga itong magbihis at mag-ayos ng gamit bago ito lumabas sa Camp Big Falcon. Pero habang nasa pag-ayos si Manuel ng kanyang mga gamit, papaalis ng Camp Big Falcon, is tumawag siya bilang Zardos dun sa kanilang headquarters at sinabi na atakihin ang Camp Big Falcon just to confirm kung talagang sila ba talaga ang mga Voltes 5 pilots natin. Kasi yun, nakita niya lamang sa meeting pero hindi pa masyado, wala pang confirmation na sila talaga. Ano na yun nga nang sumalakay ang Skull Ship natin or Skull Rook natin, which is yun ang tawag noon. Ngayon, Skull Ship. Nung umatake yung Skull Ship natin doon sa Camp Big Falcon, is nakita niya na nagbihis talaga into uniforms, into battle gears ang ating 5 Voltes team natin. And then, ayun, nakipaglaban sila sa Skull Ship. Pero, ang tactica lang dito is hindi, just to confirm lamang, okay? Nagtaka pa nga si Zul, si Zandra at si Draco, lalo na si Draco kasi siya yung nag-ooperate ng Skull Ship. Nagtaka pa siya kung bakit aatake lang pero hindi naman lalaban. Ayun, nagpahabol lamang ang Skull Ship just to confirm. And then umabot pa nga ng gabi yung habulan noon kasi gabi na nakabalik yung Voltes 5 team natin kasi nagkaroon ng stealth mode ang ating Skull Ship at hindi nakita ng ating mga Voltes 5 team ang Skull Ship sa Hipakawit. And then ayun na nga, at sabi nila nandun pa daw si Manuel kasi nakita na ni Octo 1 na nandito pa siya dahil sa
nakakonect din si Octo 1 sa CCTV ng Camp Big Falcon. And then after that, ayun, pinuntahan nila si Manuel at hinatid pa nila palabas. And naabutan nila si Manuel sa labas at binigyan pa nga siya ng laruan o yung favorite na figure ng I think it's the yung Mikasa na na ship ni Little John. Ibinigay niya ito kay Manuel bilang souvenir. And then nakipag-shake hands pa si Steve, and then naalala pa ni Manuel na kapag mayroong makikipag-shake hands sa'yo is makipag-shake hands ka rin or ilapat mo rin yung kamay mo doon. Pero the values, Manuel got it as Zardos. Nakuha niya ang values na yun galing kay Little John, pero yung pagkakahawak niya sa kamay ni si Beast medyo mahigpit. And then ang yumakap naman si Little John kay Manuel is iniwas niya yung yakap. Parang tinanggal niya yung yakap ni Little John. And then nag-hug pa nga sila, parang brotherly hug talaga. Kasi nga, kapatid na yung touring ni Steve, ni Big Bird at ni Little John kay Manuel. Kasi meron silang banding, silang apat. And then, ayun na nga, nakaalis na nga si Manuel. And then, sinundo si Manuel ng kanyang flying saucer or spaceship na lumabas ang mga Bosnian na soldiers. And yun, pinatay na mga Bosnian soldiers at sa tulong din ni Manuel or ni Zardos na mapatay ang kanyang mga escort. And sabi pa nga ng mga escort, bakit dito ang layo naman pala? Akala namin doon lang sa sa may pier siya ihatid, tapos dito pa sa parang ganung type ng gubat o ano ba yun? So hindi natin alam kung saan banda yun. At ayun na nga, doon nagtapos ang ating episode 43 natin. Mabilis lang, pero yun nangyari. It's very important ang pangyayaring ito. It's about, again, doon sa last ko na vlog, sabi ko, is parang siniset tayo ni Direct Mark into panghihinayang na sana kung nagkakilala or tao lang sana si Zardos, is magiging ganun ang bonding na magkakapatid. Magiging malapit talaga sila. At si Manuel magiging isa talagang protector ng magkakapatid na Armstrong. So, ayun, isang malaking sana ang nilagay sa atin ni Direct Mark sa part na ito ng episode 43. Now, let's go to episode 44 nang nabalitaan na nila napatay ang lahat ng mga nag-escort kay Manuel papaalis sa Camp Big Falcon. And then, sabi pa nga doon ni Steve na baka daw ano nangyari din kay Manuel, pero ang sabi dito ni Mark at ni Dr. Smith na sa palagay ko is siya rin ang pumatay sa mga escort niya kasi talagang duda sila na si Manuel ay isang kalaban. And then sabi dito ni Steve, grabe naman kayo, ang bait naman ni Manuel, okay naman siya kasama, tapos ganyan yung tingin nyo sa kanya. Pero yung duda ni Dr. Smith at ni Mark is meron talagang pruweba na possible na si Manuel ay isang espiya. And then pinakita nila yung isang CCTV footage na nakita si Manuel na nagpalit ng damit or nagpalit ng parang uniform ng parang Air Force uniform ng Camp Big Falcon, yung red, yung at din yung may cap. And then naka-force siya na makapasok dun sa Voltes 5 robot. At yun yung proof na nasabi natin na talagang si Manuel ay isang espiya. And then nanghinaya nga si Steve, si Big Bird at si Little John na merong ganun nangyari. Tinuring pa naman nila parang kapatid si Manuel, tapos ganun pala talaga siya. So parang nagkaroon talaga ng trust issues dito si Steve, si Big Bird. Si Little John, it's a little bit kasi bata pa naman yun. Pero talagang nagkaroon ng trust issues ang lahat ng Voltes 5 team kung sino man ang pwedeng pumasok or makapasok sa ating Camp Big Falcon, kasi nga possible ang papasok doon is merong masamang balak para sa Camp Big Falcon at sa Voltes 5 team. Ito is nilabas pa ni Mark na inis siya sa Armstrong Brothers na sabi nga nagulangan na naman kayo pangalawang beses na to, at ang binimin dito ni Mark is si Big Bird kasi nga si Big Bird is nagulangan din ni Judy na isa ring Bosnian. So parang inis na inis dito si Big Bird, but that inis is really true. Totoo yun kasi nangyari naman talaga na na-trick talaga si Big Bird, pero merong laman yun kasi nga mahal naman talaga ni Judy si Big Bird. Dito lang is it's like they are the target, the Armstrong Brothers. Sila naman yung nagulangan. So, si Zardos ay nagbalik na sa kanyang kampo doon sa ilalim ng lupa at tubig or dagat. And then sabi pa niya dito, wag kayong magbigay pugay sa akin kasi sa ganitong anyo kasi nandidiri ako. Ayaw kong ipugay nyo ako sa ganitong anyo, which is the anyo ng mga taga
Terra Air 2. At ayun na nga, ibabalik daw muna siya sa kanyang imahe bago siya magbigay lahat-lahat ng kanyang mga impormasyon. So yun na nga, ibinalik na ni Zul yung katauhan dito ni Zardos at talaga ang ganda ng effects dito na pinakita na para nag-change at tumubo ulit yung sungay niya, na lumabas yung mga parts ng muscle at ng bones ni Zardos dito, na mas na-clear natin na biologically talaga chini-change ng Pulseras yung part ng mga Bosanian, na isang Bosanian para maging tao. So yun na nga, pagkatapos nun, na ibinahagi na ni Zardos sa kanyang mga nalaman about sa Camp Big Falcon. At ang una niyang pinakita is yung mga imahe na mga piloto. At ang nakita talaga ni Zola, mga musmus lang yung mga kalaban natin. Pero sabi ni Zardos dito, oo, mga musmus na sila, pero lahat ng mga beast fighter na pinasulong nyo is natalo nila. So, parang mas, na insulto pa si Zardos at iba pang mga general, si Zandra at si Draco dito. Kasi nga, yun yung mga kalaban nyo, pero malalakas yung beast fighter pero natatalo. So, ayun nga. So, mga bata lang yung kalaban pala nila. And then, after that meeting, si Zardos naman, sabi niya na, sabi pa dito ni Zandra na, sige, gagawa natin ng bagong beast fighter according sa nalaman nyo. Pero, sabi nito ni Zardos, wag muna. Hayaan nyo muna ako. Meron akong mas magandang plano na gagawin dito para malaman natin or matalo natin ang mga Voltes 5 team or ang Camp Big Falcon. And then, let's go to the scene of Steve, Jamie, and also Mark. Nakita dito si Steve at si Jamie nag-usap, nag-sorry si Steve sa kanya dahil sa ginawa niya or nasabi niya noon. And then, ito nga, nakabihis kasi si Jamie ng parang panglakad. And then, dumating naman si Mark at sabi niya, anong problema dito? Si Mark is nakabihis panglakad kasi merong plano pa si Jamie at si Mark na mag-date. Okay? Dinner date sila sa labas ng Camp Big Falcon. At nung nag-sorry na nga si Steve, saying sorry as Steve at not as a leader of the Voltes 5 team, bigla nag-switch ulit. Sabi niya, di ba, bawal na lumabas, ganun. Talagang leader talaga yung dating dito ni Steve. So, sabi naman ni Mark, no, don't worry Steve, nakapagpaalam kami, meron kami permit lahat-lahat. So, pwede at sandali lang naman sila, just a dinner date outside the Camp Big Falcon. Pero as you know, ang talaga kay Steve nun is selos talaga. Nagkaroon talaga ng selos. At si Mark naman may duda din, which is, ito na nakaganda sa part kay Mark. Alam ni Mark na may gusto talaga si Jamie kay Steve. At alam naman ni Jamie na may gusto naman talaga si Mark sa kanya. Pero si Mark ito is talagang binibigay niya lang yung effort niya as a boy or as a man at patas lamang na laban. Why not itry niya kahit alam niya naman na si Steve yung gusto ni Jamie. Si Steve naman wala namang ginagawa masyado. Talagang parang iniiwasan niya pa nga dahil nga din sa gusto din ni Mark si Jamie. So ayun na nangyayari sa kanilang dalawa dito. So medyo magulo yung love story or love triangle ng tatlong to. Triangle nga. So tatlo. Okay. So ayun nangyayari and then nakalabas at umalis na si Jamie at si Mark para mag-dinner date. And then, balik tayo doon sa Bosanian na side. And then, tinignan doon ni Zardos yung laruan na ibinigay ni Little John. And then, pumasok naman si Zandra at nakaupo sila. At sinabi dito ni Zardos kung ano yung mga nalaman niya about sa mga taga-Terra Air 2. At ito isang napagandang, napagandang research or let's say, isang magandang pagtingin niya sa mga tao. Kasi nasabi niya doon, natuklasan niyang masyadong emosyonal ang mga tao. At ito yung sinabi ni Zardos dito. Ang pagiging marupok sa pagmamahal ang pinakamalaking kahinaan ng tao. Sinulat ko talaga yan sa script na yan. Okay, so yun yung sinabi dito ni Zardos. Ang pagiging marupok sa pagmamahal ang pinakamalaking kahinaan ng tao. And as I think, this will also be the most big weakness also for Zardos at the last part. Kakainin niya lahat ng sasabihin niya kasi sa last part, malalaman niya ang lahat-lahat ng katotohanan. And I know Zardos values family and friendship also. Pero yun nga lang, kasi ganun siya pinalaki ni Zambojil na isang kahinaan na pagmamahal at pagpapakita ng emosyon. Kaya niya ito nasabi. Pero I know Zardos has the blood of Rutgar of being soft also. So yeah, baka kainin niya lang ang sinabi niya ngayon. Okay, and then, pumunta tayo doon sa dinner date ni Mark and ni Jamie, which is, ayun nga, ang lahat ng sinasabi lang dito ni Mark is si Alpha yung kabayo niya. And then, nakita pa ni Mark na hindi ka ba masaya? I know naman, Jamie, na mahal mo si Steve, pero baka ako yung
maging pamalit. Yeah, so Mark still hoping. It's very, let's say si Mark talaga ay ano lang talaga siya, sports lang talaga siya for this one. So, until na siya yung gumagawa ng paraan at nagbibigay ng effort at gumagalaw at hindi niya man nakita gumagalaw din si Steve for Jamie, talagang gagawin yan at suyuin si Jamie na magustuhan din siya at the later time. Baka, okay? So, Jamie naman nakukulangan pa rin kay Mark kasi alam naman natin gustong-gusto pa rin ni Jamie si Steve kahit yun yung nangyari sa kanila. And then nakarating tayo doon sa part which is nagpakita si Zambojil, si Emperor Zambojil at ang sabi niya, humsak, which is parang tanga, gago, bobo, parang ganun. Okay? So, ang sabi doon ni Zambojil is galit na naman siya kay Zardos kasi hanggang ngayon hindi pa rin nasasakop ni Zardos ang Terra Air 2 at balak niya ng palitan si Zardos at ang binabalak niya na ipal kay Zardos o let's say ibigay na tulong kay Zardos next na mga episode which is alam nyo na ang nangyari. Si Oslak, si General Oslak at tuwang-tuwa naman si General Oslak dito kasi nga gagawin niya daw ang lahat ng sasabihin ni Zambojil at hindi niya ito ipapahiya kung anumang ipapagawa sa kanya ni Zambojil. So may dumating na spaceship, ito yung last part. May dumating na spaceship with no aggressive modes, hindi umatake, talagang nandun na si Papa Wade at pumunta sa Camp Big Falcon. And after that, kinommunicate dito ni Dr. Smith and kung sino yung nasa loob ng spaceship at ang sumagot dito ay ang boses ni Neil Armstrong. So doon nagtapos ang ating episode 44. Okay? So yun yung episode 44 natin. Ayan, doon na lang tayo sa episode 45 at the end of 45 magbigay ng conclusion sa lahat na nangyari. Okay? So in episode 45, ang pasimula nito is yung pagbabalik ni Dr. Armstrong or Neil Armstrong sa Camp Big Falcon. Si Dr. Armstrong ba talaga? Kaya, yung dumating, okay? So, ayan na nga, excited naman yung mga Armstrong brothers dito, lalong-lalo na si Little John kasi hindi niya pa nakikita ang papa niya. And then si Big Bert din at si Steve excited kasi babalik na yung papa nila. And then, kinonfirm nila, and sabi naman dito ni Mark na baka another na naman to na spy o ano naman to. And then, sabi dito ni Dr. Smith, kung meron na kung mapagtakhan or makikitang dahilan na hindi to si Ned Armstrong is talagang siya ang unang makakaalam kasi alam na alam niya at friend niya or let's say best friend niya din si Dr. Armstrong, si Dr. Smith, si Dr. Armstrong noon. So ayun nga, justified na ipapasukin si Ned dito. And then nga, bumaba na nga si Ned Armstrong daw, bumaba siya sa spaceship niya. And then, pagdating niya doon is, ayun nga, sinalubong siya ng kanyang mga anak, ng Armstrong Brothers. And then, ayun, yakapan na, dramahan na. And then, meron pa nangyari dito na nag-lie or nagsinungaling dito si Jamie about sa nangyari kay Mrs. Armstrong. Hindi niya sinabi kung anong tunay na nangyari dito. Dumating din si Dr. Smith sa part na yon and then nakipag-shake hands siya kay Dr. Smith, si Ned Armstrong. And then, after is protocol lang, dapat siya i-bioscan at umalis sila. And nang umalis sila is, ang nasabi dito ni Steve is, sana nga siya si Papa. At sabi din ni Big Bird, sana nga. So, para naging isa yung pakiramdam ng apat, yung mga malalaking Voltes 5 team natin, si Mark, si Jamie, si Steve at si Big Bird, na sana nga, siya nga talaga si Neil Armstrong. Pero dito naman, kasi bata pa si Little John. Siya yung naapektuhan dito. Kasi hindi niya nakita. First time niya nakita ang wangis or yung katauhan ng papa niya. So, parang excited siya. At sana, sabi nga dito, ang bad nyo. Excited at yumakap pa nga kayo. Pero may pagdududa kayo kay papa na siya nga talaga si papa. Pero yun, it's as I said, nagkaroon na nga ng trust issues halos lahat sila doon. Kasi sa nangyari sa past, kasi nga meron nangyaring hindi maganda sa mga spy na pumasok sa Camp Big Falcon. Then, napunta na tayo doon sa pag-scan na sana ni Dr. Smith kay Ned. Sabi niya, protocol lang Ned, need lang natin gawin to. Kasi sa lahat ng mga dumadating dito, na kilala or hindi kilala, dapat scan. Pero nangyari pa dito is, nasira or parang nasira yung software ng, ng bioscan nila. So, sabi dito ni Dr. Smith na, sige, ipagpaliban muna natin. Pero dahil sa hindi siya na-scan is fully
secured si ano dito, full of security dito si Ned Armstrong. Dapat siyang samahan ng mga security sa Camp Big Falcon kung saan man siya magpunta, at meron siyang mga limited na access sa lahat sa ibang mga part ng Camp Big Falcon. Okay? So ayun na nga, dumating si Steve at mag-uusap sila, pero sabi dito ni Ned Armstrong, hintayin ko muna yung security ko, yung parang reverse psychology pa, na makapunta dito kasi need daw ng security kung saan man ako magpunta sa Camp Big Falcon. At bago pala sila umalis, sinabi na dito ni Steve ang totoong nangyari sa mama nila na namatay ito. Okay, so merong emotion ka nakikita dito kay Ned, pero hindi ganon, parang hindi ganon kasakit yung mararamdaman mo na kirot kay Ned Armstrong dito. Pero yeah, we don't know if he is really Ned, di ba? Okay, so yun na nga, nagkaroon pa ng family bonding dito ang Armstrong family. Nagbalik sila doon sa kanilang old na bahay kasi alam naman natin na yung Armstrong brothers is doon na nagsistay sa Camp Big Falcon, pero yung bahay naman nila is malapit na talaga sa Camp Big Falcon. So yun na nga, nagkakita-kita pa sila doon, and then nasabi dito ni Big Bird na nagdududa ka pa rin ba kuya? Si Steve kasi nagdududa pa. Yan pa bang pagdududahan natin ang siyasaya nila ni Little John? At ang sabi nga din ni Steve dito, yeah, sana nga siya si Papa. Kasi kapag hindi, ang talagang masasaktan dito si Little John. Kasi ito yung pinakaunang pagkakataon na makita ni Little John ang Papa nila. Tapos kung ito pa isang impostor o hindi totoo or something, yeah, let's say spy na naman, is talagang si Little John ang magkakaroon ng malaking epekto dito sa pangyayaring ito. So yeah, we don't know what will happen next. Okay? So, kasi nga, late ako. Okay, so ayun na nga, nagka-family bonding pa sila, and then si Tito John naman talaga ang nag-i-enjoy, pero ayun nga, nagdududa yung ating Armstrong brothers, yung dalawa. Ano yan, bakit sa Bosnia, nagtaka yung mga taga-Bosnia sa merong dumating na spaceships, flying saucers, na dumating doon sa CBF, which is isa sa sakyang panghimpapawid na katulad sa Bosnia. Talagang katulad na katulad. So ano yon? Sino yon? Bakit merong nandoon na gano'n na spaceship? Sino yung dumating na yon? At ang sabi pa ni Draco is makipag-communicate sila sa Busan. Baka alam nila kung sino yung dumating at bakit nandoon. Pero sabi ni Zardos, wala makipag-communicate. Alam ko at kaibigan ko at kasama natin ang dumating ngayon. So parang nagpakasla, sino kaya? So yun pala ang plano ni Zardos. Yeah, yun yung plano ni Zardos na sabi niya wag munang magkaroon ng Beast Fighter. Talagang i-infiltrate talaga muna nila ang loob ng Camp Big Falcon para matalo nila mismo sa loob ang Voltes 5 team. And then naglibot-libot na si Ned kasama si Little John with the securities, pero bigla siyang nag-stop kasi hindi siya pwedeng makapasok sa isang part na yun, which is papunta na sa laboratory or sa hangar ng Voltes 5 robot. At ang sabi dito nga is access denied kasi hindi pwedeng makapasok doon ang wala pang confirmation, lalo na sa bioscan ang makapasok doon sa hangar ng Voltes 5 robot. At sabi nga dito ni Little John na hindi nyo ba siya nakikilala? Siya ang papa ko, si Ned Armstrong. Siya ang gumawa ng Voltes 5. Yeah, yun yung sinabi ni Little John dito. At sabi naman ni Ned Armstrong, ako ang gumawa ng Voltes 5 ng robot na yan. At may karapatan ako na makita man lang ang robot. Pero ayun nga, hindi lang siya bibigyan ng karapatan or access. And then, nagkaroon pa ng laban. Nag-away-away pa sila. And then, nasaktan niya yung dalawang guards dito. And after that is na dumating naman si Steve at si Big Bird at inawat ito, and then dinala nila si Ned sa isa pang kwarto, and then pinaalis nila si Little John kasi parang i-measure dito ni Steve kung talagang si Ned Armstrong ang kanilang kaharap o hindi. After that is napunta tayo sa speech doon ni Zardos. Yan, nag-speech siya about, again, sa sinabi niya last time, about sa isang malaking kahinaan ng tao ang pagmamahal at pagiging emosyonal. Okay? At ang sabi niya dito nga is, yeah, yung kahinaan na yung ginamit niya, which is nga, yun yung nangyayari sa loob ng Camp Big Falcon. So, lahat ng mga nanonood at viewers ng Voltes Legacy, alam na natin kung sino yung Ned na yun. Okay? Si Steve naman, again, ito na, mini-measure ni Steve kung talagang si Dr. Armstrong yung kaharap nila. At sabi niya, ano yung birthday ni Little John. So, kung ikaw talaga ang papa namin, alam na alam mo kung ano ang birthday ni Little John, ni Big Bird, at ng birthday ko. Or ni Steve pala. Okay? So, kasi yun yung sinabi ni Steve. So, yun ang naging measurement ni Steve dito for confirming if it's really Dr. Armstrong or not.
So, yun yung nangyari sa ating episode 20, episode 43, 44, at 45 natin. So, 3 episodes lang yung kaya natin para mailagay lahat natin ng mga detalye about the Voltes 5 Legacy. So, yun yung nangyari, nakaalabas si Manuel, tapos may pumasok na naman na si Dr. Ned Armstrong daw. Yeah, and then ito na nga, medyo nagka-conflict na, and then isang malaking kahinaan ang nakita ni Zardos about sa mga tao, about sa pagmamahal at pagiging emotional. Okay? And then, ito na. Let's see what will happen next, and I'm excited and a little bit worried kasi I think I really know what will happen next, especially for Dr. Smith. Yeah, kasi nabalitaan ko na to, pero I just want to see it personally. So yeah, that will be our next topic and next review and reaction for Voltes 5 Legacy for episode 46, 47, and 48. I hope madagdag ko pa ang 49. Kasi kung tatlo nga dumating na ako sa ganyang oras. Okay, so yeah, but still, it's good. It's nice to be back having a review and reaction for Voltes 5 Legacy. I'm enjoying it. So, sana maramihan ko pa at mahabol ko na. I still have Saturday, Sundays, and Mondays, and some of the days na sana mahabol ko tag 3 episodes bawat review and reaction. Sana mahabol ko nga. Okay? So, it's for now guys. Thank you so much for watching and I hope you enjoy, and salamat sa lahat ng mga nanonood, sa mga manonood pa, sa lahat na nag-subscribe at magsasubscribe pa sa aking channel. Thank you so much. Yeah, it's very late, but yeah, I will do it. I will habulin natin to para mapuntahan ko ang pinaka-latest na episode ng Voltes 5 Legacy. So I hope I can do it, and yeah, I will do it. Hindi lang I can do it, I will do it. So that's it for now guys. Thank you so much for watching. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jake Lapan signing out, and Uncle Anime signing out. Bye. Let's go to the next one. Bye.